At kaugnay pa rin nga po ng nangyaring lindol na yan sa Davao Oriental, makakausap po natin PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Sir, magandang umaga po sa inyo. Diane Carrer po ito ng Rise and Shine Pilipinas sa PTV. Yes ma'am, magandang umaga nito sa inyo. Alright, Director Bacolcol, regarding po dito sa naging lindol sa Davao Oriental, nauna na rin po naiulat na tama po, hindi po ito aftershock nung naunang lindol sa Mindanao na magnitude 7.8 na lindol. Tama po kayo, hindi po ito aftershock. This is a separate event. And yung generator po nito ay magkaiba doon sa generator ng mag 7.8. Yung 7.8 last June 8 was generated by the Cotabato Trench. Ito naman was generated by the Philippine Trench. And magkalayo po sila. Yung epicenters ng dalawa is around 250 kilometers away from each other. So it's a separate event at hindi po ito any na-trigger po nung nagdaang lindol? Hindi po yan nakapag-trigger. Masyado pong malayo, 250 kilometers po yung distance ng dalawa. Okay. Director Bacolcol, ito pong trench na gumalaw, nabanggit po ninyo ay Philippine Trench. So ano pa pong mga lugar po ba yung posible pa pong makaranas po ba ng aftershock after this lindol po sa Davao Oriental? Yung most likely yung mga kung saan may reported intensities tayo like yung Governor Generoso, sa Davao Oriental, Jose Abad Santos, around that area magkakaroon po baka kapag may malakas na aftershock baka maramdaman po nila. Pero hindi na po siguro ganun kalakas kasi yung kahapon ang pinakamalakas na intensity na na-report sa atin is only intensity 5. Okay. Pag ganito po ba nga magnitude 6.2 na lindol, sir, gaano po yung possible mga damage o pinsala pag ganito po ang magnitude, sir? Depende kasi yan. Kapag mababaw, pwedeng magkaroon ng damages. Pero yung depth kasi kahapon, 94 kilometers, hindi po yan makaka-generate ng damages. So, again, yung na-report sa atin na intensity is intensity 5. Wala pong damage at intensity 5. Damage should start at intensity 6. Okay. May tsunami warning po ba with this, sir? Although nasa dagat ito, hindi po tayo nag-issue ng tsunami warning kasi again, 6.2 and then masyadong malalim, 94 kilometers. Alright. Hindi po yan makapag-generate ng tsunami. Okay. Hingi naman po kami ng update sa nakaraang lindol sa Mindanao, yung magnitude 7.8 na lindol. Ilang aftershocks na po ang naitala po ng PHIVOLCS? As of 6 a.m. kanina, nakapagtala na tayo ng 6,600 aftershocks. And yung pinakamataas is magnitude 6.4 pa rin. Ito yung aftershock na nangyari on the same day ng main shock. So, June 8. And ang trend na nakikita natin ngayon ay kumukonti na yung aftershocks. We started at 1,083 aftershocks on the first 24 hours. Kahapon, between kahapon and kanina, nasa 558 na lamang. So, yun naman yung in-expect natin. Kukunti yung numbers at hihina yung mga aftershocks. Eventually, mag-dissipate na. Alright. Well, gaano pa po katagal yung possible na makaranas pa po ng mga aftershock yung ating mga kababayan po doon? This would probably take several days, even months. Yung magnitude 6.9 last year sa Cebu, until yesterday, meron pa tayong mga aftershock. So this would probably take longer kasi magnitude 7.8. And again, this would take probably several months bago totally mag-dissipate. Well, panghuli na lamang po, Director, paalalin na lamang din po sa ating pong mga kababayan, especially doon po sa Mindanao. Okay, so paalala sa ating mga kababayan na kapag may malakas na aftershock, again, they do the duck cover and hold. Kapag may mga napansin sila ng mga cracks or visible damages sa kanilang tahanan or sa opisina nila or kung saan man sila namamalagi, huwag muna pumasok kasi kung hindi man ito nasira during the main shock, baka masira ito during a strong aftershock. So, consult muna sila sa kanilang municipal or city engineers bago pumasok. Well, maraming salamat po sa mga impormasyon at update. Director Teresito Bacolcol ng PHIVOLCS. Thank you po, sir.